Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Gabo. Taong 1998, Murcia, Negros Occidental. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Murcia, Negros Occidental, nakatira ang mag-asawang sina Gabo at Aida. Si Gabo, 30 taong gulang nung mga panong ito, isang guro sa pampublikong paaralan. Tahimik, seryoso sa tungkulin, masikap sa paghahanap buhay, isang taong tinitingala ng mga estudyante, ginagalang ng mga kapitbahay. Sa kanya din nakasalalay ang kabuhayan ng kanilang munting pamilya. Samantala si Aida, 29 na taong gulang, isang simpleng may bahay. Hindi man nakapagtapos ng mataas na edukasyon, kilala siya sa baryo dahil sa hilig sa pagtatanim ng mga bulaklak. Halos palibutan ng makukulay na halaman ang kanilang bakuran. Mga rosas, gumamela at ilang-ilang na siyang nagbibigay ng bango sa paligid tuwing dapit hapon. Kasama nila sa bahay ang nakababatang kapatid ni Gabo, si Simon, 20 taong gulang. Bagong graduate mula sa kolehiyo at wala pang permanenteng trabaho, kaya pansamantalang nakikitira sa kanyang kuya. Malaki ang tulong ng presensya ni Simon, hindi lamang sa gawaing bahay. Higit sa lahat, merong nakakasama at nakakausap si Aida, lalo na kapag nasa paaralan si Gabo. "Simon, pakikuha nga ng timba para madiligan ko yung mga bagong tanim," wika ni Aida. "Ate, ang ganda ng hardin mo ha. Parang mas buhay ito kumpara noon," tugon ni Simon. "Alam mo Simon, pakiramdam ko, malapit na kaming mabiyayaan ng anak ni kuya mo eh. Matagal na naming pinagdadasal yun eh." Mahigit 4 na taon na nang kinasal si Gabo at Aida, ngunit hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Gabi-gabi bago matulog, sabay silang lumuluhod sa harapan ng maliit na altar na yari sa kahoy at kandilang puti. Iisa ang laman ng kanilang mga dasal na sana ay bigyan sila ng isang munting anghel. Sa baryo na pinagmulan nila, ang pagkakaroon ng anak ay hindi lamang tanda ng biyaya, ito ay sagisag ng ganap na pamilya. Kaya't ang bawat taon na lumipas na wala pa ring dumarating, nagiging tahimik na kirot sa puso nilang mag-asawa. Sa kabila ng payak na pamumuhay, tahimik at kontento ang kanilang araw-araw. Ngunit sa mga baryong tulad nito, kung saan ang gabi ay balot ng katahimikan at ang ihip ng hangin ay wari may dalang kwentong hindi maipaliwanag, ang simpleng pangarap ng pamilya unti-unting nahahaluan ng hilakbot at misteryo. Umaga isang gabi, madaling araw pa lamang gising na si Aida. Habang kumukutita pa ang ilaw ng gasera sa kanilang kusina, abala na siya sa paghahanda ng bayong, pagsusulat ng listahan ng mga bibilhin. Sa labas, rinig ang huni ng mga kuliglig, tilaok ng manok na nagsasabing paparating na ang liwanag. "Simon, bumangon ka na. Pupunta tayo ng palengke bago pa dumagsa ang mga tao. Mas maganda kung maaga eh, para mas makapili tayo ng sariwang isda at gulay." Nag-unat si Simon mula sa banig na hinigaan. Agad siyang nagilamos gamit ang malamig na tubig mula sa tapayan. Nagbihis ng simpleng t-shirt at pantalon. Walang kaarte-arte, sumunod siya kay Aida palabas ng bahay. Magkasabay silang naglakad mula sa baryo patungo sa poblasyon. Humigit kumulang 30 minutong lakaran. Ang kalsadang dinaanan nila, maputik pa mula sa ulan kagabi. Sa magkabilang gilid, bumabalot ang hamog sa palayan na parabang manipis na ulap na nakadapa sa lupa. Malamig pa ang hangin,
tanging tunog ng tsinelas at alingawngaw ng kuliglig ang maririnig. Pagdating sa palengke, gising na rin ang ilang tendera. Abala ang mga ito sa pagtitimbang at pag-aayos ng paninda. Naamoy kagad ni Aida ang halimuyak ng bagong huling isda at sariwang gulay. Masigla siyang pumili ng bangus at tilapia, saka tumungo sa kabilang bahagi para bumili ng talong, okra at kumpol ng malunggay. Habang sila ay naglalakad mula sa isang pwesto patungo sa iba, napansin ni Simon ang isang lalaking hindi pamilyar. May katamtamang tangkad, payat ang pangangatawan, maitim ang balat, at may matang malamlam, ngunit matalim ang pagkakatitig. Tila sinusundan nito ang bawat kilos nila. Ate, kilala mo ba yung lalaki na nasa tindahan ng bangus? Kanina pa siya nakatingin sa atin eh. Mula pa nung nasa kabilang pwesto tayo. Hanggang dito hindi na natanggal yung titig niya, no? Napalingon si Aida. Doon niya nakita ang lalaking nakatayo lamang sa gilid ng palengke. Hawak ang isang lumang bayong at para bang walang intensyong bumili. Ang tingin nito ay diretso sa kanila. Hindi umaalis. Hindi kumukurap. Hindi eh. Wala akong kilalang ganyan. Baka naman nagkataon lang. Baka suki yan dito. Hindi ate. Talagang iba tumingin yan, no? Kanina pa yan eh. Sinusundan po tayo, hindi ako mapalagay eh. Napakagat ng labi si Simon at muling sumulyap. Nang magtama ang kanilang mga mata ng estranghero, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Parang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Nagkipit balikat na lamang ito at pinagpatuloy ang pagbibitbit ng pinamili. Ngunit hindi mawala sa isipan na may kakaiba sa lalaking iyon. Matapos makapamili, nagmadali sina Aida at Simon pauwi. Bitbit ang bayong. Halos hindi lumilingon, subalit ramdam ang titig ng estranghero na parabang nakadikit sa kanilang mga likuran. Nang magpasya si Simon na sumulyap, wala na ang lalaki, parang bula na naglaho sa hangin. Nag-iwan ng matinding kaba at pagtataka sa dalawa. Ate, nakita mo ba? Nandyan lang siya kanina, di ba? Pinilit ngumiti ni Aida, ngunit mahahalata sa muka ang kaba. Hindi na siya sumagot at minabuting bilisan ang paglalakad. Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang hangin sa paligid hanggang sa marating nila ang kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay, kagad ibinaba sa mesa ni Simon ang mga bayong na pinamili. Si Aida naman ay biglang napaupo sa bangkito. Nanginginig at hawak ang ulo. Namutla ang muka at halatang mabilis ang tibok ng dibdib. Ate, ayos ka lang po ba? Namumutla ka oh. Baka nahilo ka sa biyahe. Simon, parang may kakaiba. Ang bigat ng ulo ko tapos bigla ako nasusuka. Teka, kukuha po ko ng tubig. Baka kailangan mong humiga, ate. Ngunit bago pa man makaalis si Simon, napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang ate. Hindi lang sakit o pagkahilo, kundi isang halong pag-asa at pananabik. Biglang bumalik sa isipan ni Aida ang mga panahon na umaasa silang mag-asawa. Ang mga gabi na paulit-ulit silang nagdarasal na sana ay mabiyayaan sila ng anak. Dahan-dahang tumayo si Aida at halos nanginginig na binuksan ang kanilang aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang kahon na may pregnancy test na matagal nang nakatago sa loob. Habang inaantay ang resulta, naririnig ni Aida ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang bawat segundo ay parang oras, mabigat at mahaba. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang dalawang malinaw na guhit. Positibo, Simon. Totoo na to, magiging nanay na ako. Magiging tatay na rin ang kuya mo. Talaga po ba, ate? Ibig sabihin,
magkakaroon na kayo ni kuya ng anak. Sa wakas ate, magandang balita po yan. Siguradong matutuwa si kuya pagdating niya mamaya. Pagsapit ng gabi, nang makauwi si Gabo mula sa paaralan, kagad sinalubong ng balitang ito. Hindi siya makapaniwala. Halatang nangingilid ang luwas sa mga mata habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Salamat. Salamat po ama sa biyayang ito. Mahal, bukas sa bukas pupunta tayo sa bayan. Magpapakonsulta tayo sa doktor para makasigurado. Unang anak natin to. Gusto kong maging ligtas, maging malusog yung anak natin. Kinabukasan, kagad silang nagtungo ni Gabo sa bayan. Sumikat ang araw ng matindi. Ramdam ang init habang naglalakad papasok sa klinika. Doon ay siksikan ang mga tao. Matatandang inuubo, mga batang umiiyak, at ilang pasyenteng matamlay ang anyo. Habang nakaupo sila sa bangko, ramdam ni Aida ang bilis ng tibok ng puso. Hindi siya mapalagay. Paulit-ulit hinahaplos ang kanyang tiyan. Iniisip kung totoo nga ba ang lahat ng kaganapan. Dahan-dahang inabot ni Gabo ang kamay ng asawa. Pinisil ito ng mahigpit. Huwag kang kabahan, mahal ko. Ano man ang resulta, tatanggapin natin, kasama mo ko. Gabo, kasi matagal nating hiniling to eh. Pero hindi ko alam. May kaba akong nararamdaman eh. Hindi ko maipaliwanag. Ilang minuto pa ang lumipas bago muling bumukas ang pinto ng klinika. Lumabas ang doktor. Hawak ang papel. Sa kanyang muka ay banayad ang ngiti. Maganda ang resulta, Mrs. Kumpirmado, may bata sa iyong sinapupunan. Parang tumigil ang oras para kay Aida. Napaluha. Napahawak sa tiyan na parabang ayaw niyang bitawan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maigpit siyang niyakap ni Gabo. Tila ba ayaw pakawalan. Nangingilid ang luha. Dama ang sobrang tuwa sa boses. Aida, sa wakas, natupad na rin ang pangarap natin. Magiging ganap na tayong mga magulang. Bago umalis ang mag-asawa, binigyan sila ng doktor ng ilang bitamina at gamot para sa pagbubuntis. Pangpatibay ng dugo, pampalakas ng katawan at resistensya ni Aida. Maigpit ang bilin ng doktor na huwag magpagod si Aida at laging mag-ingat sa kanyang kalusugan. Ingatan ang sarili. Misis ha, doble ang pag-iingat. Unang anak nyo yan. Sundin nyo ang lahat ng payo ko. Inumin ang mga gamot sa tamang oras. Hawak-hawak ang reseta, maging ang ibang gamot habang palabas ng klinika. Sa kanilang mga mata, bakas ang pananabik at bagong simula ng munting pamilya. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Sa unay maayos ang lahat. Masigla, maalaga si Gabo, at laging nakabantay si Simon. Ngunit nang sumapit ang ikalawang bahagi ng pagdadalang tao, lalo na sa ikawalong buwan, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari na tila sumasalamin sa mga kwentong kinakatakutan sa kanilang baryo. Hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Gabo, biglang nagising si Aida. Unay inakala niyang bunga lamang ng kanyang pag-iisip ang lahat. Isang kakaibang huni na sumisingit sa katahimikan ng gabi. Subalit habang pinapakinggan, mas lalong tumindi at humaba. Parang may malamig na hangin na biglang dumampi sa kanyang balat. Gumagapang mula sa batok pababa sa likod. Agad siyang kinilabutan, kaya mabilis niyang hinawakan ang braso ng asawa. Mahal, gumising ka. Narinig mo ba yun? Bakit? Ano ba yun? Anong narinig mo? Mahal, baka guni-guni mo lang yan ha. Matulog ka na. Dahil lang sa pagod yan, hindi yan maganda sa bata. Hindi, Gabo.
Pakinggan mo ng mabuti. Hindi imahinasyon. Narinig mo ba yung huni? May tik-tik na umaaligid sa bahay natin. Ang sabi ng matatanda, kapag malakas ang tunog, ibig sabihin malayo pa. Pero kapag mahina na, Diyos ko, ibig sabihin nandito na siya. Malapit na yon sa atin. Habang nagsasalita si Aida, umalulong ang mga aso ng mga kapitbahay. Wari ba may nakikitang hindi pangkaraniwan? Ang kanilang alulong ay matinis at galit. Parang may gustong itaboy. Kasabay nito, dahan-dahang pumasok sa kanilang silid ang isang nakakasulasok na amoy na parabang nabubulok na bangkay ng hayop na nilalangaw. Maya-maya pa, narinig nila ang mabigat na yabag sa bubong ng bahay. Mabagal at dahan-dahan. Parang may nilalang na naglalakad sa ibabaw ng pawid. Bawat hakbang, nagmimistulang mabigat na bato ang tumatama sa kahoy. Nagising din si Simon mula sa kabilang kwarto. Agad siyang lumabas. May hawak na itak at halos madapa sa pagmamadali. Kuya, ate, may tao sa bubong. Naririnig ko. Naririnig ko yung yabag. Diyos ko, protektaan mo ang anak ko. Huwag kayo maingay. Aida, huwag ka masyadong magpapadala sa takot. Hindi sila makakalapit hanggat buo ang pananampalataya natin. Labanan natin ang dasal. Nagpatuloy ang huni ng tiktik sa paligid. Paminsan ay malakas, paminsan ay mahina, na tila ba nililin lang ang kanilang pandinig kung saan ito nagmumula. Minsan ay parang nasa malayo, ngunit sa isang iglap, nasa mismong bubungan na nila. Buong magdamag ay hindi sila nakatulog. Si Simon ay nakabantay sa pintuan. Ang mga daliri ay naninigas sa pagkakahawak sa itak. Si Aida ay nakahiga, nanginginig. Paulit-ulit na hawak ang tiyan. Habang si Gabu naman, nakaupo sa gilid ng kama, maigpit ang hawak sa kamay ni Aida, pilit itong pinapakalma. At sa dilim ng gabing iyon, batid nilang hindi pa ito ang huli. Ang huni ng tiktik ay babalik. At sa bawat pagbabalik, mas lalong titindi ang kanilang kinakatakutan. Pagsapit ng umaga, hindi na nagdalawang isip pa si Gabo. Sa gitna ng kaba at takot sa mga nangyari kagabi, nagpa siya na dali ng asawa sa isang albularyo. Kasama ang kapatid na si Simon, maaga silang gumayak. Magkasamang tinahak ang masukal na daanan papunta sa kabilang baryo. Doon nakatira si Aling Isabel, isang matandang albularyo. Kilala dahil magaling itong manggagamot hindi lamang sa Murcia, kundi maging sa mga karatig na bayan. Marami na siyang natulungan. May mga sakit na hindi maipaliwanag ng doktor, mga inaalihan ng sumpa, at mga pamilyang biniktima ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Pagdating nila sa lugar, kagad silang sinalubong ng kakaibang amoy. Insenso, tuyong dahon, at usok na parang galing sa sinunog na yerba. Ang paligid ng maliit na kubo, napapalibutan ng mga halamang gamot. Habang sa loob, makikita ang samot-saring bote ng langis, mga anting-anting at nakasabit na bawang sa dingding. Si Aling Isabel ay nakaupo sa papag, balot ng kumot ang kanyang payat na katawan. Hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Malalim ang kanyang mga mata, ngunit nakikita niya ang higit pa sa panlabas na anyo. Magandang araw po, Aling Isabel. Magandang araw din sa inyo. Halik kayo, pumasok kayo. Anong may tutulong ko? Umupo sila sa harapan ng matanda. Halos hindi makatingin si Aida. Nanginginig at hawak ang kanyang tiyan. Si Gabo ang nagpaliwanag ng lahat. Ang huni ng tiktik kagabi. Ang mabahong amoy na dumadaloy sa kanilang silid.
kasama pa ang mabigat na yabag sa bubong. Tahimik lang si Aling Sabel. Wari ang bawat salita ni Gabo. Matagal niya nang alam. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Aida. Mula ulo hanggang paa na parabang sinusuri ang kaluluwa ni Aida. Matapos ang ilang minutong katahimikan, huminga ng malalim ang matanda at nagsalita. Ang asawa mo, Gabo, inaaswang. Ang tiktik na naririnig nyo ay hindi ibon. Isa itong kasabwat ng mga aswang. Tagapagbalita, tagapagbantay nila. Kapag humuhuni, nagbabadya ito na may umaaligid na aswang na handang manghuli. Nanlaki ang mga mata ni Gabo at Simon. Si Aida naman, halos maluha sa takot. Kumapit siya sa braso ng asawa. Ramdam ang panginginig ng katawan. Aling Sabel, ano po ang gagawin namin? Paano namin mapoprotektahan si Aida at ang bata? Matagal na naming hinihiling na magkaroon ng anak. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Kinuha ni Aling Sabel ang isang maliit na bote ng langis na kulay berde. May halo pang mga dahon sa loob. Inabot niya ito kay Aida na may kasamang mariing tagubilin. Ito ay langis na pinagpala ng mga dasal at orasyon. Ipahid mo sa iyong tiyan tuwing gabi bago ka matulog. Ang amoy at init nito ang magtataboy sa mga nilalang na naglalaway para sa iyong anak. Ito naman ang habak. Itali mo ng maigpit sa iyong bewang at huwag mong tatanggalin kahit anong mangyari. Habang suot mo ito, hindi sila basta makakalapit. Ngunit tandaan mo, hindi lang ito gamit, kundi panangganang pananampalataya. Huwag kang bibitiw sa iyong dasal. Lumapit si Aling Sabel kina Gabo at Simon. Seryoso ang muka. Maglagay kayo ng bawang at asin sa lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Sabuyan nyo rin ng kaunting langis mula sa ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit maliit na siwang sa bubong o dingding. Tandaan ninyo, kapag nakahanap ng butas ang tiktik, doon siya sisilip. Pipilitin niyang sumuot doon. Kapag gabi, siguradong babalik siya. Huminto siya sandali. Tinitigan sila ng mariin. Pero huwag kayong mataranta. Sa halip maghanda kayo ng itak o gulok. Huwag kayong matutulog ng sabay-sabay. Dapat merong isang gising at nagbabantay. Magsabit din kayo ng buntot pagi sa pintuan. Kapag lumapit ang aswang, masusugatan ang balat niya sa buntot na yon. Para sa kanila, isa yan sa mabisang panlaban. Bandang 6:00 ng gabi nang makauwi sila, sinunod ang lahat ng bili ni Aling Sabel. Si Simon ang naglagay ng bawang at asin sa bawat bintana, sa ibabaw ng pintuan, maging sa ilalim ng kama ni Aida. Si Gabo naman ay naghasa ng itak. Mariin ang kanyang tingin sa bawat sulok ng kanilang tahanan na parabang may inaantay na umatake. Samantalang si Aida, bagamat nanginginig ang mga kamay, maingat na ipinahid ang langis sa tiyan. Habang nakahiga siya, pumikit ng mariin, tahimik na nagdasal. Diyos ko, protektahan mo kami. Protektahan mo ang anak ko. Makaraan ng ilang gabi muli silang bumisita kay Aling Sabel. Hindi pa rin mapalagay si Aida kahit lagi niyang suot ang habak at maingat na pinapahid ang langis sa tiyan tuwing gabi. Para bang hindi ito sapat upang patahimikin ang bigat na bumabalot sa kanya. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam niya ay may malamig na hangin na dumadaloy. May matang nakasilip. Nag-iintay lamang ng tamang oras upang umatake. Isang gabi, mahimbing na nakatulog si Aida at sa kanyang panaginip, agad siyang binalot ng nakakapangilabot na tanawin. Nasa gitna siya ng isang madilim na kagubatan. Walang kasunod na ingay kundi ang ugong ng hangin, malakas na tibok ng kanyang puso. Ang mga puno ay matataas. Nakayuko, na animoy nakamasid lang sa kanya.
At mula sa kailaliman ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Ang anyo nito ay kasuklam-suklam. Mahaba ang dila. Matutulis ang mga kuko na kumikislap sa ilalim ng buwan. At ang mga matang pula, nagliliyab na parang apoy. Ibigay mo sa akin ang bata. Akin na siya. Huwag mong galawin ang anak ko, maawa ka. Habang papalapit ang nilalang, bawat yapak nito ay parang dagungdong sa lupa. Umaalog ang mga ugat at dahon. Pilit gustong kumilos ni Aida, ngunit nanigas ang buong katawan. Wala siyang tinig, wala ring magawa. At sa kanyang harapan, inilabas ng nilalang ang napakahabang dilang madulas. Malamig at parang ahas, ipinasok ito sa kanyang tiyan. Ramdam ni Aida ang malamig na dila na gumagapang sa kanyang balat. Tila ba libo-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok. Napasigaw siya sa tindi ng sakit at takot. Doon siya nagising. Pawis na pawis. Mabilis ang paghinga at halos mawala ng boses si Aida. Gabo, may nakapasok. Nakapasok siya dito. Kagad bumangon si Gabo. Kinuha ang lampara sa tabi ng kama at inangat. Ang dilaw na liwanag, gumuhit sa bawat sulok ng silid. Anong nangyayari, mahal? Nananaginip ka lang yata. Hindi ako nananaginip, Gabo. Totoo ang sinasabi ko. Sa liwanag ng lampara, doon nila napansin na nakabukas ang bintana ng kanilang silid. Ang kurtina'y pumapagaspas sa malamig na hangin at sa sahig may naiwan pang mga bakas ng putik. Hindi to bakas ng normal na paa, kundi parang bakas ng hayop na mahaba, may matutulis na dulo, nakaukit ng malalim sa lupa. Napatitig si Aida kay Gabo. Nanginginig sa takot, halos hindi makahinga. Si Gabo naman ay mariing nakahawak sa lampara. Pilit pinapakalma ang asawa kahit ramdam niyang nanlalamig din ang katawan. Biglang bumukas ang pintuan at sumilip si Simon. Dala-dala ang kanyang itak. Handa ng sumugod. Kuya, ate, narinig kong sigaw. Anong nangyari? Nagulat ako sa sigaw ng ate mo. Akala ko panaginip lang pero tignan mo. Bukas ang bintana. Halatang may dumaan dito. At hindi lang yun basta tao. Nagkatinginan silang tatlo. Walang imik habang nasa labas ng bahay. Muling umihip ang malamig na hangin. Ang katahimikan ng gabi ay nagmistulang may dalang babala na hindi pa tapos ang lahat. Ang kanilang kinakatakutan, nagbabadya ng mas matinding panganib. Makalipas ang isang gabi, bumalik na sa dating ritmo ang bayan ng Murcia. Maaga pa lang ay abala na ang mga tao sa palengke. Maririnig ang tawanan at sigawan ng mga nagtitinda ng isda at gulay. Amoy ang halimuyak ng bagong huli. Tanaw ang mga batang masiglang nagtatakbuhan sa gilid ng kalsada. Para sa marami, isa lamang itong karaniwang araw. Ngunit para kina Gabo, Aida at Simon, hindi na ito kailanman magiging ordinaryo. Sa paggising nila, kagad naramdaman ang bigat sa dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Parang may mga matang nakabantay sa kanila mula sa hindi kalayuan. Tahimik na nagbabantay, nag-aabang ng tamang sandali. Habang nagbubungkal ng lupa si Gabo sa kanilang maliit na hardin, napansin niya, mas madiin kaysa dati ang kapit sa hawak na gulok. Ang dating gawain na nagpapakalma sa kanya, ngayon ay puno ng tensyon. Bawat pagsuksok ng dulo nito sa lupa, may kasamang kaba na bigla na lang may lilitaw mula sa ilalim o mula sa anino ng mga puno. Kung sakali mang babalik sila, hinding-hindi ako uurong. Si Aida naman ay nakaupo sa bangko. May pilit ng ngiti sa labi
habang pinagmamasdan ang asawa sa hardin. Ngunit halatang hindi siya mapakali. Ang kanyang mga mata ay palaging sumusunod sa bawat paggalaw ng dahon at bawat ihip ng hangin. Para bang anumang oras, may lilitaw na panganib mula sa mga sulok ng bakuran. Gabo, Simon, hindi ko alam kung ako lang ha, pero parang may nakatingin sa atin eh. Kahit na mataas pa ang sikat ng araw, nararamdaman ko sila. Pinagmamasdan tayo. Samantalang si Simon, tahimik na nakatayo malapit sa pintuan. Hawak-hawak niya ang langis at ang napakatalim na itak sa kabilang kamay. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat. Masuring tinitignan ang bawat anino. Wari may hinahanap na hindi nakikita ng iba. Alam kong hindi pa to tapos. Babalik sila. Hindi lang tayo ang punterya nila. Nakamasid lang sila sa tabi, nag-aantay ng tamang pagkakataon. Kahit ang karaniwang huni ng kuliglig at palaka mula sa sapa ay nagdudulot ng kilabot. Ang dating musika ng gabi, ngayon naging mga bulong ng dilim. Mga paalala na anumang oras, maaaring bumalik ang panganib. At sa kabila ng liwanag ng araw at ingay ng bayan, alam nila na hindi pa sila ligtas. Darating na naman ang gabi. Darating ang oras na muli silang susubukin. Hindi lang ang kanilang tapang, kundi maging ang pagkakaisa bilang pamilya. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak nito ay sunod-sunod na dumadagongdong sa pawid. Para bang mga daliring kumakatok sa bubong. Kasabay ng hangin ang mahabang ugong na wari nagdadala ng bulong ng panganib. Sa loob ng bahay nila Gabo, bawat hampas ng hangin sa dingding ay parang babala na hindi ito basta bagyo lamang. May halong presensyang nagtatago sa dilim. Nasa kama si Aida. Hinihimas ang tiyan habang nakapikit. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit ang bigat sa dibdib, hindi na maitago pa. Gabo, Simon, parang lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Parang malapit lang sila, nasa paligid lang sila. Umupo si Gabo sa tabi ng asawa. Pinisil ang kamay nito ng maigpit. Pilit pinapakita ang katatagan, kahit siya man ay nanglalamig ang katawan. Mahal, huwag ka mabahala. Nandito kami ni Simon. Ipagtatanggol ka namin kahit anong mangyari. Samantalang si Simon, nakapwesto sa may pintuan, basang-basa ng pawis kahit malamig ang gabi. Maigpit ang hawak niya sa gulok at sa kabilang kamay may supot ng asin. Ate, kahit magpakita sila ngayong gabi, hindi sila makakalapit. Hinding-hindi habang humihinga pa ako. Bago pa makasagot si Aida, isang nakakakilabot na tinig ang sumabay sa gupit ng hangin. Malalim, garalgal at mistulang nang gagaling mula sa lahat ng direksyon. Sa bubong, sa lupa at sa hangin na pumapasok sa siwang ng bahay. Naamoy ko ang sanggol. Sariwa, mabango, nakakaakit. Ibigay mo siya sa amin. Ibigay mo siya ngayon. Napatigil silang tatlo. Namutla si Aida. Nanginginig at maigpit na kumapit kay Gabo. Halos bumaon ang mga kuko niya sa braso ng asawa. Ang kanyang mga mata ay nang laki. Puno ng takot na hindi mawari. Gabo, ano yun? Narinig mo ba? Hindi yan guni-guni, totoo sila. Kagad na tumayo si Gabo. Pinapanatiling kalmado ang boses. Ngunit matigas ang titig sa dilim. Oo, mahal, narinig ko. Pero huwag kang matakot. Basta huwag mong hubarin ang habak na binigay ni Aling Isabel. Ipahid mo uli ang langis sa tiyan mo ngayon. Tandaan mo, dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas ng tahanan kahit anong mangyari. Manatili ka lang dito. Muling dumagungdong ang bubong. Ang mga aso sa labas, umalulong ng sabay-sabay.
Wari ba nakakita ng kaaway na hindi nakikita ng karaniwang mata? Sa loob ng bahay, naramdaman nila ang biglang paglamig ng hangin at ang amoy na parang imburnal, dahan-dahang pumapasok sa kanilang silid. Naganda na sila. Ang gabi ay hindi basta daraan. Ito ay magiging laban ng buhay at kamatayan. Yumanig ang bubong na para bang may dambuhalang paa ang humahagis ng mabibigat na bato sa ibabaw. Tumitilapon ang ilang pawid. Sumabog ang alikabok na nagpapagaspang sa hangin. Sa liwanag ng lampara, gumuhit ang aninong nagniningning sa dingding. Mabagal ang kilos. Mabigat ang paggalaw at may nakakakilabot na kurba tulad ng nagpapalipat-lipat na anino. Mula sa siwang ng bubong, unti-unting sumilay ang mahabang dila. Makintab, basa sa kakaibang katas, kumikislap kahit sa dilim. Lumusot ito pababa, diretso papunta sa gitna ng kwarto, nakaturok sa tiyan ni Aida na parabang binabantayan ang isang alay. Agad inangat ni Simon ang itak, pinabilis ang paggalaw. Tinaga niya ang dila ng buong puwersa. Umalingaw-ngaw ang napakalakas sa sigaw mula sa bubungan. Isang hinagpis na kalahating hayop, kalahating tao. Sumasayad sa balat, tumatagos sa buto. Umangil ng napakalakas ang aswang. Umatras ang dila at parabang nagyugyog ang pawid. Hindi nagtagal ay may dumating pang dalawang nilalang. Sa bintana kumislap ang pulang mga mata. Naghahanap sila ng butas na pwedeng madaanan. Simon sa bintana! Pigilan mo! Tumakbo si Simon at dinakma ang buntot ng pagi. Iniampas niya ito sa mahabang kamay na sumusubok pumasok. Nagliyab ang balat ng nilalang. Mula sa singaw ng apoy, kagad na sumabog ang maitim na usok. Pero nanatili silang alerto. Hindi pa tapos ang lahat. Gabo, ayoko mawala yung anak natin. Hindi ka nila magagalaw, Aida. Hinding-hindi nila makukuha ang anak natin. Hanggat nandito ako, hindi ko kayo papabayaan. Gagawin ko ang lahat kahit buhay kong kapalit. May sumunod na hampas. Mga kuko sa kahoy. Pagmuya sa bubong. May hinang kaluskos sa paligid ng bahay. Hindi pa tapos ang pagsalakay. Naglakad-lakad sila sa bubong. Sinusubok ang kainaan. Ngunit ang apoy at ang mga kamay ng kapitbahay na dumating pumigil sa panibagong pagsuot. Sa labas, tumunog ang mga sandatang tinik ng sulo at ang mga alulong ng aso habang ang aswang ay umunong sa gilid ng bakuran. Pinag-iisipan ang susunod na galaw. Nanahimik sandali ang silid. Humagulgol si Aida. Pinipigil ang hinga. Si Simon ay nanginginig. Hawak pa rin ang itak na may dugo na itim. Si Gabo ay nakayuko sa harap nila. Dala ang matinding galit. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin maging handa. Umakyat siya sa bintana. Sinara ang natitirang siwang at pinagtibay ang pako. Habang ginagawa ito, ramdam nilang nagmamasid pa rin mula sa dilim ang mga mata na hindi naglalaho. Ilang sandali pa, dumating ang ilang kapitbahay na may dalang proteksyon, gaya ng sulo, sibat, asin at bawang. Kasama nila si Tia Lorna at ilang kalalakian. Mabilis na kumaripas nang marinig ang mga sigaw at ang nakakakilabot na huni mula sa bahay nila Gabo. Ang mga mukha nila, bakas ang kaba, ngunit dala ng tapang at pagkakaisa. Handa silang sumaklolo. Mabilis silang pinalibutan ang bahay. Nakataas ang mga sulo at sibat. Ang liwanag ng apoy ay nagmistulang pader na umahawi sa dilim. Sumasalubong ang malalakas na iyaw mula sa mga aswang. Ang kanilang mga anino, naglalaro sa paligid. Gumagalaw na parang mga hayop na nag-aabang ng tamang oras upang umatake.
Ngunit nang dumikit ang init ng apoy at kumalat ang amoy ng bawang, nagsimulang umatras ang mga nilalang. Ang kanilang mga sigaw naging malalakas sa dagundong. Tumatagos sa pandinig ng lahat. Isa-isang naglaho ang mga mata sa dilim hanggang sa ang langit ay muling naging tahimik. Naiwan ang usok ng mga sulo at ang mabibigat na paghinga ng lahat. Si Simon ay halos bumigay ang tuhod. Napasandal sa dingding habang maigpit na hawak ang itak. Kuya, tapos na po ba? Umatras sila, pero hindi ibig sabihin nun wala na sila. Ilang araw matapos ang nakakatakot na gabi, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Aida. Unay banayad lamang, ngunit hindi nagtagal, naging matindi ang bawat kirot. Gabo mahal, hindi ko na kaya ang sakit. Parang lalabas na ang anak natin kahit anong oras man ngayon. Nagulat si Gabo. Kagad itong lumapit. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang likod ng asawa. Simon, pumunta ka sa sentro at tawagin mo ang kumadrona. Parang manganganak na ang ate mo. Mag-iingat ka. Sa gitna ng malakas na ulan, tumakbo si Simon sa madilim na kalsada. Halos madulas sa putik. Kahit ganun, hindi niya ito alintana. Pagdating sa sentro, kaagad nahanap ang kumadrona. Pinaliwanag ang sitwasyon. Makalipas ang halos isang oras, bumalik siya kasama ang kumadrona at isang katulong na may dalang gamit. Pinunasan nila si Aida. Inayos ang higaan. Inihanda ang mga kagamitan para sa panganganak. Ang bawat sandali ay puno ng kaba at sigaw. Mariing hawak ni Gabo ang kamay ng asawa. Hindi bumibitaw kahit nanginginig siya sa takot. Samantalang si Simon, nasa labas ng silid, paikot-ikot at hindi mapakali sa paghihintay. Makaraan ng ilang sandali ng pag-ire at pagluha, napuno ang silid ng malakas na iyak ng isang sanggol. Malusog! Malusog ang batang lalaki! Itinabi ang sanggol kay Aida. Nang masilayan niya ito, kagad siyang napaiyak. Maigpit na niyakap ang maliit na bata. Gabo, ligtas ang anak natin. Sa wakas, kumpleto na tayo, Aida. Pagkaranig ng unang iyak ng sanggol, kagad na pumasok si Simon sa silid. Halos mamula ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Ngunit ngayon, napalitan ng tuwa. Ate, kuya, sa wakas, pamangkin ko na yan. Ligtas siya at ligtas din kayong dalawa. Masaya ako para sa inyo. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay nila Gabo, Aida at Simon. Tahimik na muli ang mga gabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang isipan, nananatili ang pangamba. Alam nila ang mga aswang ay maaaring bumalik anumang oras at ang mga sugat ng karanasan ay hindi basta mawawala. Isang umaga habang nag-aayos si Gabo ng mga papeles para sa paaralan, dumating ang balitang magbabago ng kanilang kapalaran. Siya ay na-promote bilang head teacher. Inilipat sa isang mas malaking paaralan sa bayan. Mahal. Simon, lilipat ako sa bayan. Doon na tayo maninirahan. Mas magandang oportunidad at higit sa lahat, mas ligtas para sa pamilya natin. Salamat sa Diyos, Gabo, sa wakas. Magkakaroon tayo ng maayos sa tirahan para sa ating anak. Hindi na ako matatakot tuwing sasapit ang gabi. Kuya, ate, makakasama pa rin ba ako? Hindi niyo ba ako iiwan? Siyempre naman kasama ka, Simon. Hindi ka namin iiwan dito. Kahit saan kami magpunta, dapat kasama ka. Sa kabila ng pinagdaanan natin, bahagi ka na ng pamilya. Yun na ang nangyari. Iniwan nila ang baryo. Dala ang mga alaala ng hilakbot at ang tapang na pinaglaban. Nagsimula silang muli sa bayan,
Sa isang bahay na yari sa matibay na semento, may malalaking bintana na nakatayo sakaling mas maliwanag at mas matao. Malapit din ito sa paaralan kung saan nagsisimula ng bagong tungkulin si Gabo bilang head teacher. Isang hapon, habang nakatayo sa beranda ng bagong bahay, natanaw ni Aida ang bakuran. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakikita ang anak nilang mahimbing na natutulog sa bisig ni Simon. Mahal, hindi ako makapaniwalang nandito na tayo. Wala nang pawid sa bubong na tinatapakan ng mga nilalang. Wala nang huni ng tiktik sa dilim at higit sa lahat, wala nang mga matang nakamasid mula sa bubong. Sa wakas malaya na tayo. O mahal, dito ligtas ka. Ligtas ang anak natin. At dito natin sisimulan ng bagong yugto ng buhay. Dito din lalaki si Bunso nang walang kinakatakutan. Makakapaglaro siya sa kalye na tanging ingay, mga tawanan ng mga batang makakasalamuha niya. Unti-unti silang namuhay ng normal. Ang dating gabi ng kaba, alulong ng mga aso, napalitan ng tunog ng jeep na dumaraan, sigawan ng mga nagtitinda sa kanto. Si Aida, muling nakapag-ayos ng mga bulaklak sa bakuran. At si Simon, nakahanap ng trabaho sa isang tindahan sa bayan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naghilom ang kanilang takot sa isang nilalang na bumulabog sa kanilang buhay. Ito ay istorya ng isang ama na buong pusong lumaban sa isang nilalang.